Isang mapagpalang araw po ng Lunes, December 8, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Magandang balita po, ang bagyong Wilma na ating minomonitor nitong mga nakaraan ay humina na, no? At naging isang ganap na lamang po na low pressure area. So, ito po na, sa huling pagkatala po mga kaibigan, etong low pressure area po na ito ay nasa loob pa rin ng ating landmass. Meron itong lokasyon, nandito po ito sa coastal water po ng Milagros, Masbate. So, palayo naman siya ng palayo na at ngayon po ito'y bumalik sa pagiging high chance na maging isang ganap na bagyo. From LPA ulit, may chance na ito na maging isang bagyo ulit. So, may mga chance ang ganito mangyari, huwag kayong mag-alala, no? Maging bagyo man siya ulit, nasa kategorya pa rin siya ng pagiging tropical depression or mahinang bagyo. Hindi po ito lalakas sa typhoon or super typhoon category na pinapangambahan po ng ating mga kababayan. So, balikan natin yan mamaya, kasi meron pang mga iba't ibang weather system na nakaka-apekto at nagpapaulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din tayong heavy rainfall warning ngayong araw po na Lunes. So samahan nyo muna ako, maiksi lang naman yung ating update. So sa tinatawag po natin na forecast weather conditions, ito po ito na yung mga iba't ibang weather system. Sa area po ng Western Visayas, kasama na po dito ang Mimaropa. Ang lagay po ng panahon dyan ay maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito, take note dahil po yan sa low pressure area or yung dating bagyong Wilma. So ang impact pa rin nito, may mga chance pa rin ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda i-monitor pa rin natin yung mga update at tignan natin yung nangyayari sa sitwasyon. Ito po, sa area po ng Metro Manila, sa may Calabarzon, sa may Bicol Region, Quirino, Aurora at sa may Isabela ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa shear line. So ang shear line itong nakarang araw pa yan, hindi nawawala. Yan po kasi nagiging epekto dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. So hindi nyo napapansin yung mainit na hangin dahil nga po mas nangingibabaw ngayon ang northeast monsoon or malamig na hangin dahil sa high pressure. High pressure na hangin tumutulak pababa. So yung mainit na hangin, yung maalinsang hangin, yan po yung dulot naman ng easterlies na ngayon mahina na po, no? So sa area naman po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, that is po ng Cagayan Valley, patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan lamang dahil po sa hanging amihan or northeast monsoon. So ang impact naman nito ay may mga tsansang na magkaroon pa rin ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Uulitin ko dyan po sa may Cordillera Administrative Region, that is po ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sa may Ilocos Region naman po, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. So i-take note nyo po yan. Sa area naman po, dalis po ng Visayas at Mindanao, ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. So tignan nating mabuti, no? Hindi lang kasi itong LPA ang magbibigay ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas. Sa may pating Luzon at Mindanao, meron tayong tinatawag na shear line, merong northeast monsoon, at meron pong mga localized thunderstorms. So ito, balikan natin, no? Meron po kasi tayong heavy rainfall warning dahil po sa low pressure area o dating bagyong Wilma at sa shear line. Kakaunti lang ito. So tapusin natin yung video para din malaman po ng mga kababayan natin, malaman nyo din po yung update. Heavy rainfall warning tayo dahil sa LPA ngayong hapon po, December 8, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan na aasahan sa may Oriental Mindoro, Marinduque at sa may Romblon. Pagdating naman po ng ngayong hapon pa rin hanggang sa Tuesday po ng hapon,
50 to 100 millimeters naman na dami ng pag-ulan pa rin sa may Oriental Mindoro. So yan po lahat dahil sa LPA o dating Bagyong Wilma. Ngayon naman, yung mga heavy rainfall warning dahil naman po sa shearline. So eto, ngayong hapon po, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Quezon. At merong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Isabela, sa may Aurora, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at sa may Albay. So ito po, Lunes po, ngayong araw din po ng hapon hanggang sa Tuesday, meron naman tayong heavy to intense rain na aasahan na merong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Isabela. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan ng ating aasahan sa may Cagayan, sa may Apayao, Quirino, Aurora at sa may Quezon. Lahat po yan ay dahil po sa ating tinatawag na weather system na shearline. Yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung mga lugar na binanggit ko kailangan magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban sa mga biglaang pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. So ang mangyayari dito, medyo maulap na kalangitan ng ating mararanasan dahil sa iba't ibang weather system at dahil din po dyan sa LPA. Ang low pressure area, uulitin ko, kapag yan ay naging bagyo ulit, babalik yan sa pagiging tropical depression. So wag pa rin tayong maging kampante, no? Pero wag tayong matakot dahil kapag naging bagyo yan, hindi naman yan mapamisala na. So papalabas naman na yan ng ating landmass at ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung meron mang mga lugar na maaapektuhan yan kapag naging bagyo ulit, yung parte na lang naman po ng area ng Palawan. So hindi naman na may tataas yung wind signal number 1 yan dahil pahina naman na ng pahina eto no? Kung sakaling maging bagyo yan, lalabas yan ng par natin ngayong araw po ng Lunes kasi. Lunes at Martes po kasi yung ina-expect na lalabas talaga yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga po ang paggilis itong LPA ay nasa almost stationary na tinatawag o yung halos hindi gumagalaw, natatagalan yung paglabas niya sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman yung mga lugar na kanyang dinadaanan hanggang sa ngayon ay nakakaranas po ng mga pag-uulan. Hindi naman ganun din kalakasan ng mga pag-ulan. Medyo mahihina lang at hindi naman din consistent na tuloy-tuloy. Minsan ambon lamang pero maging handa na lamang din po tayo. At ipapaalala ko din, ang magbibigay lamang ngayon ng mas malalakas na mga pag-uulan ay yung epekto po ng shearline. At bandang hapon naman, yung mga localized thunderstorms, no? Luzon, Visayas at Mindanao, merong iba't ibang weather system. So kinakailangan na lagi po kayo nakatutok sa lagay ng ating update, lalo na po sa mga binibigay ko na forecast dahil dito po talaga rin malalaman kung ano ang kondisyon ng ating panahon. So sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update nating kabayan, and please huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share ang ating update. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.